Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Tama o mali? Sabihin ang green flag kung tama ang pahayag at red flag kung hindi. Nagtatapon ng basura sa ilog. Tinutulungan ang kapitbahay. Sumusunod sa mga batas. Nang aaway ng ibang bata. Nakikilahok sa paglilinis ng barangay. Mga bata, lahat tayo ay kabilang sa isang pamayanan. Ang pamayanan ay magiging maayos kung ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang tungkulin. Ngayong araw, aalamin natin ang iba't ibang tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Ano ang pamayanan? Ang pamayanan ay lugar kung saan tayo nakatira kasama ang iba't ibang tao tulad ng mga pamilya at kapitbahay, mga guro at tindera, mga pulis at doktor. Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ay mga bagay na dapat nating gawin bilang mabuting mamamayan. Mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Sumunod sa mga batas at alituntunin. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Tumulong sa paglilinis ng paligid. Igalang ang lahat ng tao. Makiisa sa mga gawain ng pamayanan. Basahin natin. Si Ben at ang malinis na barangay. Si Ben ay isang batang masunurin na nakatira sa barangay Masaya. Tuwing Sabado ay tumutulong siya sa paglilinis ng kanilang bakuran. Kapag may nakikitang basura sa kalsada, pinupulot niya ito at tinatapon sa tamang basurahan. Isang araw ay nagkaroon ng clean-up drive ang kanilang barangay. Maraming bata ang naglaro lamang habang naglilinis ang mga matatanda. Ngunit si Ben ay tumulong sa pagwawalis, pagtatanim ng halaman at pagliligpit ng mga basura. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, naging malinis, maganda at ligtas ang kanilang barangay. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
Ano ang ginagawa ni Ben tuwing Sabado? Paano niya ipinakita ang kanyang tungkulin? Ano ang naging bunga ng pagtutulungan? Kung ikaw si Ben, ano pa ang maaari mong gawin upang makatulong sa pamayanan? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Paninira ng waiting shed. Pagtulong sa clean-up drive. Paggalang sa matatanda. Pagsusulat sa pader ng paaralan. Ang mabuting batang Pilipino ay masunurin, responsable, at handang tumulong sa kanyang pamayanan. Ang maliliit na kabutihan ay nagiging malaking pagbabago para sa ating bayan. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang tungkulin ng batang Pilipino? Ano ang dapat gawin sa basura? Ano ang dapat gawin sa matatanda? Bakit mahalagang tumulong sa barangay? Ano ang pinapakita ng batang tumutupad sa tungkulin? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Ikalawang araw, mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Sino ang mabuting bata? Piliin ang masayang mukha kung tama ang ginagawa at malungkot na mukha kung hindi. Si Ana ay nagtapon ng balat ng candy sa tamang basurahan. Si Mark ay nagsulat sa dingding ng waiting shed. Si Joy ay tumulong sa paglilinis ng bakuran. Si Ben ay sumunod sa payo ng kanyang guro. Si Carlo ay nang asar ng kanyang kapitbahay. Ngayong araw, matututuhan natin na kahit bata pa lamang tayo, may mahalagang tungkulin tayong ginagampanan. Ano ang pamayanan? Ang pamayanan ay lugar kung saan naninirahan ang maraming tao, kasama rito ang mga bahay at paaralan, mga simbahan at palengke, mga parke at barangay hall. Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ay mga gawaing dapat nating gawin bilang mabuting mamamayan.
Paano nakatutulong ang mga tungkuling ito? Kapag ginagawa natin ang ating tungkulin, nagiging malinis ang pamayanan. Ligtas ang mga tao. Masaya ang lahat. Nagkakaisa ang komunidad. Naipapakita natin ang pagmamahal sa bayan. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Pagtulong sa paglilinis ng barangay. Pagsusulat sa waiting shed. Paggalang sa matatanda. Pagtatapon ng basura sa ilog. Pagsunod sa mga batas. Ang batang Pilipino ay may mahalagang tungkulin sa kanyang pamayanan. Sa pagtupad natin sa ating mga tungkulin, nagiging malinis, ligtas at maayos ang ating komunidad. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Si Mia ay tumulong sa pagtatanim ng puno. Anong tungkulin ang ipinakita niya? Si Ben ay sumunod sa batas trapiko. Ano ang ipinakita niya? Si Ana ay gumamit ng po at opo. Ano ang ipinakita niya? Bakit mahalagang itapon ang basura sa tamang lalagyan? Ano ang pinakamahalagang aral sa ating tinalakay? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at sirang puso naman kung hindi. Ikatlong araw, mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Tama o mali? Kapag tama, pumalakpak ng 2 beses. Kapag mali, i-krus ang mga braso. Pagtulong sa paglilinis ng parke. Paninira ng mga halaman. Paggalang sa mga matatanda. Pagsunod sa mga batas. Pagsusulat sa dingding ng barangay hall. Alin sa mga ito ang ginagawa ninyo araw-araw? Ano ang mangyayari kung lahat ng bata ay pipili ng mabuting gawain? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano nagiging daan ang ating mga tungkulin upang maipakita ang pagmamahal sa ating bayan.
Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ay mga responsibilidad o gawaing inaasahan nating gawin bilang kasapi ng pamilya, paaralan at pamayanan. Mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Maging masunurin sa mga batas at alituntunin. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Maging magalang sa lahat. Ingatan ang mga pampublikong lugar. Makiisa sa mga proyekto ng barangay. Maging mabuting halimbawa sa ibang bata. Ano ang iyong gagawin? Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Pagkatapos ng klase, napansin mong maraming papel sa sahig. May nakita kang batang sumisira ng bulaklak sa parke. May matandang nahihirapang buhatin ang kanyang mga dala. May kaklase kang nagtapon ng balat ng candy sa sahig. Ang bawat batang Pilipino ay may tungkulin sa pamayanan. Ang pagtupad sa ating mga tungkulin ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang dapat gawin kapag may nakitang basura sa parke? Alin ang nagpapakita ng pagiging masunurin? Alin ang tungkulin ng batang Pilipino? Ano ang naidudulot ng pagtutulungan? Paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Ika-4 na araw. Pagiging masinop at muling pagpapakinabang ng mga bagay. Ano ang iyong gagawin? Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Habang naglalakad ka pa uwi, may nakita kang plastik na nakaharang sa kanal. May lola na nahihirapang tumawid. Nakakita ka ng batang nagtapon ng basura sa parke. Alin sa mga sitwasyon ang madalas ninyong makita? Bakit mahalagang gawin ang tama sa bawat sitwasyon? Sa ating aralin ngayon,
pag-aaralan natin kung paano kikilos ng tama sa iba't ibang sitwasyon. Ano ang sitwasyon? Ang sitwasyon ay isang pangyayari o pagkakataong nangangailangan ng tamang pagpapasya o pagkilos. Sa bawat sitwasyon, mahalagang isipin kung ano ang tama, kung ano ang makabubuti sa lahat, at kung ano ang nagpapakita ng pagiging masunurin at responsable. Paano nakakatulong ang tamang pagkilos? Nagiging ligtas ang lahat. Nagiging malinis ang pamayanan. Nagkakaroon ng respeto ang bawat isa. Nagiging mabuting halimbawa tayo. Naipapakita natin ang pagmamahal sa bayan. Basahin natin. Ang nawawalang pitaka. Pauwi na mula sa paaralan sina Ella at Joshua nang may makita silang pitaka sa gilid ng kalsada. Binuksan nila ito at nakita nilang may pera at ID ng may-ari. Pwede nating itago ito, sinabi ni Joshua. Ngunit sumagot si Ella. Hindi iyon tama. Humanap tayo ng barangay tanod upang maibalik ito sa may-ari. Agad silang nagtungo sa barangay hall at ibinigay ang pitaka sa barangay tanod. Makalipas ang ilang oras, dumating ang may-ari ng pitaka. Lubos siyang natuwa dahil kumpleto pa ang kanyang mga gamit. Pinasalamatan niya sina Ella at Joshua dahil sa kanilang katapatan. Sino ang mga pangunahing tauhan? Ano ang nakita ni Ella at Joshua? Ano ang gustong gawin ni Joshua noong una? Ano ang tamang ginawa ni Ella? Kung ikaw ang nakapulot ng pitaka, ano ang gagawin mo? Tama o mali? Kapag tama, pumalakpak ng 2 beses. Kapag mali, i-cruise ang mga braso. Isinauli ni Ben ang napulot na wallet. Nagsulat si Ana sa dingding ng paaralan. Tumulong si Leo sa pagtatanim ng puno. Nagkalat si Carlo sa parke. Sumunod si Mia sa mga patakaran ng barangay.
Ang batang Pilipino ay dapat marunong pumili ng tamang kilos sa iba't ibang sitwasyon sa pamayanan. Ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa tamang pag-uugali sa araw-araw. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!